Not because I feel we know more than you do. Pero ito lang yung alam namin. Gusto ko lang i-share. Sabi ng Romans 3:23, confident, mabait yan. all have sinned and have fallen short of the glory of God. Tanan nagkasala at kinapos sa biyaya ng Diyos. Sabi ng Bible yun, lahat nagkasala. Do you agree or do you believe with the word of God na lahat nagkasala? Oo, kasi pag sinabi natin ako wala akong kasalanan, Lahat naman tayo may kasalanan. we make God a liar. So this is true. Sabi ng Bible, all have sinned. Ngayon, sinabi ulit sa Bible, the wages of sin is death. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Yan. The wages of sin is death. Ang galing mo pala magsulat ng baliktad. Yan. Pinag-isipan lang. Ito yung hell, ito yung impyerno. Pag namatay ito at hindi tumanggap sa Panginoon, pag namatay siya, yung kanyang katawan ililibing. Ayan, nakahiga na. Pero yung kanyang kaluluwa pupunta dito sa impyerno. Lahat yan. Pero dahil ayaw ng Diyos na yan ang mangyari, mahal niya tayo. Don't you know that even before you were born, God was already thinking about you? Because God is eternal. He lives in eternity past, He lives in eternity future, and He lives in eternity present. So alam niya na darating ka. Kaya ang ginawa niya, hindi ka pa ipinapanganak, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang iyo at ang aking kasalanan. So Jesus paid the price. Kaya nga sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son Jesus, so that whosoever believes on Jesus shall not perish but have everlasting life. Hindi pinag-uusapan ang religion. Walang religion dyan. Jesus died on the cross for me. Hindi yung aking relihiyon. Ang ginagawa tuloy ng mga tao, nag-aaway dahil sa relihiyon. Sabi, ako Katolik ako, ikaw Baptista, ikaw ano ko. Ay, di ba yung Baptist? Ano, di ba yung Katoliko? Ganito, nag-aaway-aaway sila. Pag nag-aaway-aaway tayo, hindi man tayo ililigtas ng relihiyon natin. Pero tayo, hindi pa tayo pinapanganak, namatay na si Jesus sa cross para sa atin. So, sabi ng John 1:10-6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through Him. Kasi kung sa Kanya lang, wala na ibang papel. Kasi kung sa atin lang sariling kakayanan tayo magre-rely, so ginawa na ng tao, nag-try siya ng religion. Yan yung tulay na gusto niyang gawin. Hindi ko na lang siguro isulat. Religion. Hindi isulat, nasulat din. Yan, religion. Nag-try sila ng good works. Gumawa ng mabuti, ayaw gumawa ng kasalanan. Mababait. Pero hindi ba, kahit kaanong sikap natin gumawa ng good works, may kasalanan pa din tayo. So kung mag-try ako ng good works, it cannot save me. Kasi kung pwede tayong maligtas by good works, kailangan 100% all the time. Walang kasalanan, walang mintis kahit isa, nagkasala tayo. So good works cannot save us. Nag-try tayo ng education o kayamanan. Gusto nating hindi mababayaran ang langit. So Jesus died on the cross for us. Kaya ang sabi, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. So nagkita tayo, di ba, may baling tulay. Sabi ko, ay Ma'am Dina, hi Pastor, okay lang, you go to hell, I go to heaven, wala akong pakialam, di ba ganun? Yan sinasabi ko to sa'yo. Kasi God cares for you. Si Pastora Nelly, you've been praying for you and for all her classmates and schoolmates na maligtas. Kahit gaano pa namin ikaw kamahal, ayaw naming mapasama ka. If you do not know Jesus, you cannot go to heaven. Hindi ka mapupunta sa langit. Okay lang yan, Ma'am Din. Okay lang yan. Sige, raise naps tayo. Hindi ka mapupunta sa langit ng ganon. We need to face the truth that Jesus is the only way to heaven. Kung ano ang response mo sa truth na to, kasi ang utos kasi ng Panginoon sa lahat ng Christians, go and preach the gospel. Ang response mo dito mag-determine whether you can go to heaven or you can go to hell. Si Jesus na parito sa kanyang sanlibutan na ginawa. Sabi niya, Jesus came into His own, but His own received Him not. Kasi ang ginawa ng mga tao, pinako nila siya sa krus. Hindi sila nakinig sa kanya, yung mga religious leaders. So He came into His own, but His own received Him not. Pero sabi ng verse 12, and yet to all who received Him, to those who believe in His name, He gave them the power to become sons of God, children of God. Ngayon, ang daming tao walang pakialam kay Jesus. But this time, God has given you the opportunity to listen. This is the great
tour of opportunity. It could either make you go to heaven or go to hell. Kasi sabi ni Jesus sa Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door and knock." Hello, Dean. Hello, Nelly. Whosoever hears my voice and opens the door, I will come into his life. Pag binuksan natin yung ating puso, papasok siya dyan at mananahan siya. Diba, nood tayo dati ng mga 10 commandments na palabas? Diba yung tinira na ng Panginoon Diyos ng parusa yung Egypt dahil inapi nila ang Israel? Isa dun sa mga latigo ng Panginoon sa kanila parusa ay mamatay lahat ng anak na panganay ng Egyptians. Ang sabi ng Panginoon, ngayong gabi darating ang death angel. Kailangan mag-ihaw kayo ng isang karnero na 1-year-old na lalaking karnero at ang dugo ipahid ninyo sa pasamano ng pinto. Kasi sa gabi na ngayon, gabi yun, may darating na death angel. Pagtingin ng death angel sa pinto at walang dugo, papasok ang death angel at papatayin niya ang eldest son sa bahay. So kung ang eldest na nakatira sa bahay na yun ay ang tatay ay eldest, halimbawa ako eldest, tapos ang anak ko din panganay eldest, sa gabing yun, kung walang dugo ng karnero sa aming pinto, patay ako at yung anak ko, kasi panganay kami. Pero pag pinahiran ng dugo ang pinto, yan yung pinto, pinahiran ng dugo ng karnero, yung doorpost at saka yung lentil, hindi napapasok ang death angel, lalakaw siya, kaya ang tawag doon, Passover. Pero pagdating sa Egypt, ang mga Egyptians hindi man naniniwala sa Diyos ng Israelites. Hindi sila sumunod, walang dugo sa pinto. Pagpasok ng death angel, patay ang panganay na lalaki at ang anak na lalaking hayop na panganay. So, maraming namatay sa Egypt, walang namatay sa Israel dahil sumunod sila sa utos ng Diyos. Yung sinasabi ko kanina, sabi ni Jesus, knock-knock. Kasi gusto ni Jesus na pumasok sa puso mo. Mahal ka ng Panginoon. Regardless, alam niya lahat ng nangyayari sa buhay mo. Yes, I know. Marami kang pera, maluwag ka sa pera, kontento ka sa buhay. But you have needs that only Jesus can know. Alam niya yun. Yun yung mga iniiyak ko din sa Panginoon. Sabi niya, papasukin mo ako sa puso mo and I will enter into your heart and you will sup with me and I with you. Magsasalo tayo, di ba? Salo. Kumain tayo, salo. Yung ulam mo tuyo, yung ulam ko isda. Kain ako niyan, kain ka din ng ulam ko kasi nagsalo. Pag pinapasok natin si Jesus sa buhay natin, makikipagsalo siya sa ating kapighatian. Tapos siya maraming kasiyahan, kaligayahan, bibigyan na tayo ng kaligayahan. Meron siyang kapayapaan, bigyan tayo ng kapayapaan. Marami tayong problema, sakit, karamdaman. Salo tayo, kukuhanin niya yun, bibigay. Meron tayong kasalanan, meron tayong kaparusahan, pero meron siyang kaligtasan at kapatawaran. So, the only thing that can make a decision or a decisive factor kung pupunta ka ba dito o mananatili ka dito, it's only your will. Hindi ko yun pwedeng pangunahan. Kaya ang tanong is, tatanggapin mo ba si Jesus as your Lord and Savior? Kasi pag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon din, at kung kuhanin na tayo ng Panginoon, dito ka na sa Kanyang kaharian. Dito ka na sa Kanyang kaharian. So, mali pa yun na. Pero pag nandito tayo sa sanlibutan, hindi natin siya tinanggap. Pag namatay tayo, punta tayo doon. So, sabi ng Bible, choose life. Kaya, ito yung meron kami na gusto namin i-share sa iyo. Jesus loves you and He wants to bring you to heaven. Tatanggapin mo ba siya? Imo ba siyang lawaton? Isipin mong Ginoo ba luluwas? Praise God. Masugot ka karon nga mag-ampo na. Mayon na, paano man dawat? Paano tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas? Katulad ng kasal, di ba sa kasal? Mayon man. Mario, dawaton mo ba sinili nga may mo kapika sa kinabuhi na o Padre? Ginoong Hesukristo, sumulod ka sa akong kasing-kasing. O gikan karon, ikaw na ang akong personal na Ginoo ug manluluwas.